Nakaw si Jordan Goodwin ng Suns sa Lakers, nagmula sa breakout season pero nakuha sa mababang halaga. LeBron James may gustong pagbabago sa NBA pero mukhang tama naman. Jimmy Butler may magandang mensahe sa mga fans na nawalan ng tiwala sa Warriors, at Golden State may sinayang ulit na elite shooter. Ang Phoenix Suns ay gumawa ng isang kalkuladong hakbang sa pag-claim sa guard na si Jordan Goodwin mula sa waivers. Muling pinagsasama sila ng high-energy player na isinama nila dati sa trade para kay Bradley Beal. Isa itong matalino at mababang gastusin na acquisition na nagpapalalim sa depensa ng koponan at nagbibigay ng pamilyaridad sa kanilang umuunlad na backcourt. Ang pagkaka-release kay Jordan Goodwin mula sa Los Angeles ay hindi dahil sa kanyang performance kundi dahil sa mga gastusing may kinalaman sa roster management. Matapos pumirma ang Lakers kay Marcus Smart gamit ang kanilang biannual exception, napilitan silang bumaba sa unang salary cap apron na nangangailangan ng pagtapya sa mga kontratang hindi garantisado. Bilang resulta, parehong na-waive sina Goodwin at Shake Milton, kahit na si Goodwin ay isang maaasahang bench player sa rotation ni JJ Redick. Nabigo ang mga pagtatangka na ayusin ang roster sa pamamagitan ng trade, kaya't si Jordan Goodwin ay naging isang cap casualty. Bakit agad na kumilos ang Phoenix? Ang pagbabalik kay Goodwin ay hindi lang dahil sa karanasan. Ito ay isang estratehikong hakbang. Ang kanyang elite na depensa at team first mentality ay eksaktong hinahanap ng Phoenix Suns sa off-season na ito. Sa isang bagong hulmang backcourt na binubuo nina Devin Booker, Jalen Green at Dillon Brooks, si Goodwin ay nagbibigay ng insurance at matinding lalim. Ang kanyang kontrata ay sobrang pabor sa team na may $2.35 million with $25,000 guaranteed until January 2026 na nagbibigay sa Phoenix ng kalayaan at kaunting panganib sa panig nila. Ano ang dinadala ni Jordan Goodwin sa lamesa? Elitistang sipag at perimeter defense na tumutulong punan ang matagal ng kahinaan ng Phoenix Suns sa kanilang pagsisikap na maging kampeon. Positional versatility. Kaya niyang lumipat sa pagitan ng mga guard positions, istorbohin ang mga ball handler ng kalaban, at pasiglahin ang takbo ng laro. Blue collar work ethic. Handa siyang sumisid para sa mga loose ball at hindi nagpapabaya sa kahit isang possession na laging pinupuri ng mga coach at kasamahan sa koponan. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan sa pagkakakuha ng Suns kay Goodwin? Sa sumunod na balita naman, sa loob ng maraming taon pinagtatalunan ng mga tagahanga ng NBA ang kawalan ng tunay na objetibong batayan para sa MVP. Maging si Ramona Shelburne ng ESPN ay minsang umamin na isa siyang narrative-based voter. Kaya naman gusto ni LeBron James na makita ang ibang manlalaro na mabigyan din ng gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap. Sa pinakabagong episode ng kanyang podcast na Mind the Game, iminungkahi niya ang paglikha ng isang parangal na Offensive Player of the Year. Naisip ko talaga kung paano ginagawa ng NFL ang Offensive Player of the Year at MVP, sabi ni LeBron. Sa tingin ko pwede rin yun sa liga natin. Magkakaroon ka ng Offensive Player of the Year at MVP. Nagbabago yon ng takbo ng mga bagay. Isang kawili-wiling ideya ito, pero may umiiral na ring scoring title kaya maaaring medyo maging paulit-ulit lang ito. Syempre, ang pagiging mahusay na offensive player ay hindi lang tungkol sa pag-score, pero kung walang objetibong pamantayan, para rin itong pagboto muli para sa MVP. Dapat bang ibigay ang award sa manlalarong may pinakamalaking ambag sa puntos kahit pa siya ang nag-score o siya ang nagbigay ng assist? Paano kung ang manlalarong iyon ay hindi man lang makapasok sa playoffs? Ganyan din ang problema sa MVP award. May ilan na naniniwalang dapat itong ibigay sa pinakamahusay na manlalaro sa liga, pero minsan ang pinakamahusay na manlalaro ay hindi naman ang pinakamahalaga sa kanyang koponan. Sa ibang pagkakataon, ang pinakamahalagang manlalaro ay hindi naman naihahatid ang koponan sa playoffs, kaya dapat bang ibigay ito sa pinakamahusay na manlalaro ng koponang may pinakamahusay na record? Nagdagdag na ang liga ng mas maraming awards sa mga nakaraang taon, kaya maaaring pakinggan nito ang mungkahi ni James. Kung ang hakbang na ito ay magbabawas ng kontrobersya o magdadagdag pa ay hindi pa tiyak. Pero ang ideyang ito ni LeBron sa NBA ay tama at maaring malaking tulong sa hinaharap ng liga para sa players na nagsusumikap. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, mas lalo pang humina ang Golden State ngayong off-season. Minsan sapat na ang damdamin ng mga fans para ilarawan ang kabuuang lagay ng isang prangkisa. Hanggang ngayon,
wala pa ring hakbang ang Warriors habang ang ibang mga koponan ay nagsusulputan ang bagong players kaliwat kanan. Bakit nga ba natatagalan? Lahat ng ulat ay nagpapahiwatig na ang kawalang katiyakan sa sitwasyon ni Jonathan Kuminga ngayong free agency ang dahilan kung bakit tila nahinto ang mga plano ng Dub Nation. Ngunit sa gitna ng panahong puno ng pag-aalinlangan, may isang manlalaro na nagbibigay ng pag-asa sa kanyang pinakabagong aktibidad sa social media. Hindi man siya si Superman pero siya ang Robin sa Batman na si Stephen Curry. Bagay na parang gustong magtiwala ng mga fans kay Butler bilang Robin sa susunod na season. Oo, si Jimmy Butler ay tila bumalik na mula sa kanyang iba't ibang trip ngayong off-season. Sa isang video ni YouTuber FaZe Rug, ipinakita ang natural at candid na personalidad ng Warriors forward na hindi nahiyang pag-usapan kahit anong paksa. Binansagan pa niya si Devin Booker bilang mas mahusay sa isang hypothetical na isa laban sa isa na laban at sinabi, Devin Booker, 11-0. Nagkaroon pa ng pagkakataong tanungin siya ng content creator, mabango ba si Steph? Siyempre, napakunot noo si Jimmy Buckets at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay perpektong kombinasyon ng pagkagulat at hindi makapaniwala. Kung naghihintay ka ng sagot, wala siyang binigay. Pero kung gusto mong malaman kung anong pinagkakaabalahan ngayon ng number 10 ng Warriors, magandang balita, bumalik na siya sa paghuhoop. Tama yan, sa sobrang tagal ng delay mula sa front office ng Warriors, ang mga manlalaro mismo ay tapos na sa kanilang bakasyon. Si Jimmy, 35 taong gulang, ay namataan na nagpapakondisyon at nagpapabalik ng shooting kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. Si Adam Harrington, isang coach na tumutulong din sa training ni Jimmy Butler, ay bahagi ng Instagram update na ibinahagi ng Warriors star. Hindi man ito isang full-fledged na ensayo, isang simpleng shoot around ito habang unti-unti niyang ibinabalik ang rhythm. Malapit na minomonitor ni Harrington ang kilos ni Jimmy at tinuturuan siya ng bagong galaw na maaaring idagdag sa kanyang arsenal. Habang abala ang kanilang star player sa pagpapabuti ng kanyang laro, ang koponan naman ay tila nanonood lang habang inaagaw ng ibang teams ang mga target nila sa free agency. Warriors naghahanap ng dagdag na puwersa para sa tambalan ni Stephen Curry at Jimmy Butler. Ayon kay Brett Siegel, may handshake agreement na umano ang Warriors sa kanilang dalawang target sa free agency, Al Horford at DeAnthony Melton. Inaasahan na pipirma sina Horford at Melton sa Warriors ayon sa mga source. Ilang koponan sa NBA Summer League ang nagsabi na may verbal agreement na raw ang dalawa sa Golden State. Habang papalapit na sa huling yugto ng makinang na karera ni Stephen Curry, hindi na kayang tiisin pa ng Warriors ang isa pang bigong season. Ngunit sa kaibahan ng sitwasyon sa Golden State, ang ibang koponan ay nagsisiksika na sa pagkuha ng mga free agent. Pinakahuli na rito si Lindy Waters III. Ibinahagi ni Shams Charania ang balitang si Waters ay sasama na sa San Antonio Spurs. Magiging mahusay sana siyang fit sa Dub Nation, lalo na't may average 39.5% 3-point shooting in 14 games for Detroit Pistons last season. Bukod pa rito, ang kanyang depensibong kakayahan ay isa ring kalidad na hinahanap ng Warriors. Matapos nilang mawala si Kevon Looney sa New Orleans Pelicans, mas kailangan na ng Warriors ngayon ng isang maaasahang center. Ang tamang rim protector ay makakatulong upang buuin muli ang team sa paligid ng opensa nina Jimmy Butler at Stephen Curry. Ngunit muli, nakadepende pa rin ito sa kung paano nila aayusin ang buong sitwasyon ni Jonathan Kuminga. Mas lalong nakakabahala, may nakabinbing tanong pa tungkol sa kinabukasan ni Steve Kerr sa team. Sa dami ng what ifs, naiintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam ng Dub Nation sa kasalukuyan. Pero para sa ngayon, kailangan nilang kumapit ng mahigpit hanggang sa may malinaw na resolusyon na dumating.